So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, another first impression review na naman tayo. And this time, dito tayo sa current na Realme 14 series and Realme 14T 5G. Maganda to, sulit ba siya? Perfect ba sa kanyang price? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, bago natin to start, hindi po to full review, nagbibigay lang tayo ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone, yung price specs, and of course yung kanilang availability. And this time, ang topic natin is sa Realme 14T 5G. So medyo bago sa mga pangalan ngayon ng Realme yung T. Nga T version, usually kasi Realme 13 Pro, 13 Pro Plus 5G. Ngayon may T na sila. So yun nga, itong Realme 14T 5G is a mid-range smartphone na merong price tag na ano to 14,999 with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So kung interested kayo sa Realme 14T 5G, again, nandito po yan sa ating shopping bag. Yung link niyan, i-click nyo na lang yan, or nasa description box po yung link. Ano ba yan, kung ano bang piliin nyo, i-click nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng Realme 14T 5G. At dito nga sa ating video or sa first impression natin, magbibigay ako ng thoughts based sa specifications ng Realme 14T 5G, kung sulit ba siya or bagay ba sa kanyang specifications. Pero yun nga, available na rin naman siya sa online ng mas mura siya. Nasa 13,999. Mas mura siya ng 1,000 pesos or below SRP. Kaya i-check nyo na lang po yung ating shopping bag dyan sa gilid ng ating video. So first of all, usapang specification tayo. Display is 6.67 inches. AMOLED display, Full HD+, 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So sa man out of the box, naka-Android 15 siya with Realme UI version 6.0. Sa chipset, naka-MediaTek Dimensity 6300 siya na 6nm. Meron tayong octa-core CPU. Meron clock speed na up to 2.4 GHz and sa GPU niya is Mali G57. Meron nga siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Dual rear camera system with 50MP main camera and 2MP monochrome lens. Pagdating sa front-facing camera, meron tayong 16MP. Both the rear at front camera neto ay support ng Full HD 1080p video recording. Wala po siyang support sa 4K. Pagdating naman sa speakers, good news dahil naka-dual stereo speaker siya. Dalawang biometrics niya which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating sa battery, mataas ang battery neto. 6,000 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. At ang maganda dito, meron siyang IP rating na mataas, IP68 to IP69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price specs and availability ng Realme 14T 5G. Next is, magbibigay ako ng first impression dito nga sa smartphone na to based sa kanyang specifications. Yun nga, hindi po to full review. Pwede naman tayo magbigay ng first impression thoughts dito sa device na to kahit nasa specifications lang. Lalo na very aware naman tayo sa mga specifications sa mga devices. I know maraming mga consumers na hindi po aware sa mga specs at magpe-purchase na nito. So malaking tulong din naman itong ating first impression review sa mga consumers na nagde-decide bumili ng Realme 14T 5G. Unang first impression natin yung display. Yung display niya is 6.67 inches. Magkano tayo sa kanyang SRP or sa kanyang price sa online? 13 to 15,000 pesos, sabihin na lang natin. Yun nga, 6.67 inches. AMOLED display with the resolution of Full HD Plus 1080p resolution na 120Hz screen refresh rate. So when it comes sa kanyang specs sa display, all goods naman for a mid-range smartphone. 6.67 inches, I think yan na rin yung standard size din ng mga smartphones today. Pero mga ibang brands nag-step up sila when it comes sa screen size. Mas malaki pa yung in-offer ng mga ibang mid-range. 6.7 or 6.8 inches yung perfect talaga screen size sa mid-range segment. Pero 6.7 okay naman na as long as AMOLED. Maganda naman yung display na ma-offer ng Realme 14T 5G at Full HD Plus 1080p. Hindi na tayo magreklamo sa display. Maganda rin naman ang ma-offer ng Realme 14T 5G sa kanyang price tag. Next, sa kanyang chipset. The chipset is a MediaTek Dimensity 6300 with the GPU of Mali G57 MC2. Octa-core CPU with the clock speed of 2.4 GHz. So yung 6300, very standard na mid-range chipset yan na nakikita natin today sa mga ibang brands din. Yung GPU niya is sobrang subok na natin, Mali G57 MC2. Kaya specs wise, chipset, kaya mag-handle nito ng mga games.
ng mga modern games, even Genshin, kaya naman yan. Kaya matik dito sa Realme 14T 5G, makakalaro rin naman kayo dito sa device na to. Dahil lahat din naman ng mga Dimensity chipset ngayon ay all goods din naman ng mga performance yan. Wala namang mabagal so far for me na Dimensity, even the base na Dimensity chipset ay okay rin naman yan okay naman yan gamitin sa gaming, lalo na sa mga basic na game like ML, COD, kaya naman i-handle ng mga Dimensity chipset. Kaya sa natin, dito sa Realme 14T 5G, makakalaro rin naman tayo kahit paano dito sa device na to. At maganda rin iterno netong Realme 14T 5G yung battery. Yung battery, grabe, ang laki. 6,000 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So yes, maganda yung battery, malaki, makunat, maganda for gaming. Meron lang tayong comment sa fast charging rate. 45 watt fast charging rate for a price tag na 13 to 15,000 pesos. I think is a big no-no. Usually kasi pag mga mid-range smartphone, ang mga binibigay nilang fast charging rate sa mga ibang brands like Poco, Huawei, beyond 60 watts. So, I think for mid-range smartphone na ganitong price, dapat 60 watts pataas. Siyempre, titerno mo to ng 6K, tapos ganyan yung price tag. Dapat mas mabilis pa yung fast charging rate na ma-offer. Pero don't get me wrong, hindi po mabagal ang 45 watt fast charging rate. Hindi lang po bumabaga yung fast charging rate niya sa kanyang presyo. Kasi syempre, pag bibili tayo ng smartphone, hindi naman maiwasan ng mga ibang consumers mag-compare sa mga ibang brands. Magbibili ako ng smartphone na 13 to 15,000 pesos. Pero merong ganito mas magandang mas magandang watts nito sa ibang brand Hindi natin maiwasan ng mga ibang consumers ng ganun. Kaya for me, when it comes sa fast charging rate, mababa siya sa kanyang price tag. Dapat tinasa nila para naman in less than 1 hour lang, ma-full charge na ang 6,000 mAh battery capacity ng Realme 14T 5G. Next, sa camera is dual rear camera system na medyo nakakalungkot lang. Secondary camera is monochrome lens na for me hindi siya ganun ka-helpful sa mga consumers. Kung gagawin mong dual camera yung device, I think the best option na ilagay mo is ultra-wide camera, di ba? Mas magandang ultra-wide camera compare naman sa monochrome and even macro. Lalo na sa ganitong presyo na 13 to 15,000 pesos, I think ultra-wide camera talaga is good to go. Pero yun nga, wala yan sa Realme 14T 5G. Kaya asahan nyo, ang magagamit nyo lang talaga dito na lente is the main camera itself na 50 megapixel. Meron siyang EIS or Electronic Image Stabilization compare sa mga ibang device na naka-OIS or Optical Image Stabilization. Yun lang naman. Pero, syempre, si Realme, lambes naman na natin na test sa mga Realme devices. Maganda ma-provide naman na quality ng photos ng Realme. Yung 50 megapixel, saan natin makakapagbigay ng mga outstanding photo quality. Malinaw rin naman ang front-facing camera ng Realme 14T 5G, 16 megapixel. Kaya not bad din naman. I think for a price tag na 13 to 15,000 pesos, Full HD 1080p is big no-no din. Usually din, mga ibang brands, nakapresyo niya, 4K resolution ang ino-offer. I think that is the standard na rin dapat sa mga mid-range, di ba? Na 4K na. 4K nagiging standard na rin yan dito sa atin sa Pinas, na karamihan na rin ng mga ibang consumers or mga content creators, ginamit na nila is 4K. Pero dominant pa rin ang Full HD 1080p, pero iba, kinukonsider na rin ang 4K video recording. So, syempre, 2025 na, mid-range smartphone, dapat 4K na talaga. Next is the in-display fingerprint scanner. All goods. In-display fingerprint scanner with face unlock. Very standard naman na yan even sa mga higher entry-level smartphone. So, okay na naka-in-display fingerprint scanner ang Realme 14T 5G. Next mga ka-J-Vlog, yung IP rating. So, yung IP rating neto is IP68 or IP69 water and dust resistant. Again, for that kind of protection, napakaganda. Kasi usually ganyan protection nakikita natin sa mga flagship devices, even na higher mid-range smartphone na Samsung Galaxy A56, naka 67 yan. So mas mataas ang protection or water protection ng Realme 14T 5G, IP68 or IP69 water and dust resistant. I don't know bakit nila nilagyan ng ganyang dalawang protection. Siguro sa kabilang side is 69, sa kabila is 68. Hindi natin alam Ewan ko bakit parang bago lang ako nakikita sa mga Android na ganyan ng protection, dalawa Usually kasi tingnan nyo yung mga flagship, isa lang talaga protection nila, fix yan, IP68 water and dust resistant. Lahat ng corners na yan, IP68. So siguro may corner dito sa 14T na increase protection 69, merong mga corner na IP68 water and dust resistant. Again,
Ito, maraming nami-mislead talaga sa water protection. Marami po kasing kind of protection or water protection. Meron tayong splash resistant, water resistant, at waterproof. Yung splash resistant, usually IP54 to IP66 water and dust resistant yan. Yung water resistant na pwedeng malublob sa tubig, meron pong ganun ha. Meron pong water resistant na pwedeng malublob sa tubig. Yan po yung mga meron protection na IP67, IP68, IP69 water and dust resistant. So itong si Realme 14T 5G, meron po siyang IP68 or IP69, kaya matik, pwede po siyang malublob sa tubig. Pwede po siyang malublob sa tubig with certain deep at certain time lang. Hindi po siya pwedeng matagal malublob sa tubig. Pwede siya for underwater shot ng sobrang saglit lang tapos angat nyo agad. Hindi po siya pwedeng malublob sa tubig na sobrang lalim kasi syempre yung pressure nun lumalakas. So again, IP68 and IP69, pwede po yung masubmerge sa tubig, yung ganyan mga water resistant na smartphone. So maganda, Realme 14T 5G, meron po siyang ganyan protection na nakikita natin usually sa mga flagship devices ng Android or ng iOS. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Realme 14T 5G. Ang pinaka main question, Lods, sulit ba siya sa kanyang price tag? For me mga ka-J-Vlog, meron namang part na sulit ang Realme 14T 5G sa kanyang price tag. Meron din namang part na hindi siya sulit. So meron siyang pros and cons. For me, for a price tag na 13 to 15,000 pesos, ang unang-unang downside for me ng Realme 14T 5G is yung RAM. Again, 8GB of RAM, I think consider na yan as sa mga entry level Pag mga ganitong 13 to 15, the best na talaga or minimum RAM na dapat is 12GB of RAM. Let's face it, 2025 na. Mga 8GB of RAM, nakikita na natin yan sa entry. Kailangan ng mga ibang brands, lalo na pag nagmi-mid-range kayo, step up nyo naman yung RAM. Kasi syempre, dapat ang mindset nyo yung consumers Marami pa pong ibang brand, hindi lang itong Realme. Marami silang other choices na mga brand na merong magagandang RAM at ROM, na merong mga better RAM at ROM. So yun isang downside for me, 8GB of RAM for that kind of price tag. Siguro mga 10,000, 11,000, okay yung 8GB of RAM. Pero for a price tag na 13 to 15,000, for me downside yan ni Realme 14T 5G. Next mga ka-J-Vlog, the dual camera system. Again, yun nga, dapat ultra wide na lang, hindi monochrome. Kasi for me, parang ginagawa na lang marketing getup yung dual rear camera system ngayon Dapat ultra wide camera na lang ang ilalagay nila. Next, yung charging rate, tulad ng sinabi ko kanina, medyo mababa sa kanyang price tag. Again mga ka-J-Vlog, pag nagko-compare tayo or nag-review tayo ng device, ang unang pina-priority ko while reviewing a device, yung presyo. Kung magkano nyo mo siya nabili, dapat syempre nababagay yung specs niya. Again, marami pa pong ibang brands dyan na same na mga presyo ng device na to. Kaya kino-compare natin sila kung sulit nga ba itong device na to. So yun, for me, yun lang naman yung cons ng Realme 14T 5G. Pero when it comes sa pros, marami rin naman. AMOLED, malaki ang screen, 120Hz, sobrang sulit ng display, dual sear speakers, in-display fingerprint scanner. Maganda rin naman, 50 megapixel main camera, malinaw rin naman yan, matic yan. Reasonable chipset, MediaTek Dimensity 6300. And mga ka-J-Vlog, ito yung pinaka-main na magiging mabenta sa Realme 14T 5G. Yung IP68 or IP69 water and dust resistant. I know, hindi lang yan ang hinahabol ng consumers, pero iba-ibang mga consumers, iba-ibang preference ng mga consumers. Merong mga consumers na nagtitiwala or subok na talaga ang Realme UI. Ako, natry ko ng Realme UI, very user-friendly yan. Kaya maraming mga consumers ang tiwala sa brand ng Realme dahil unang-una sa Realme UI. And syempre yung mga ibang consumers gusto nila yung merong magandang water protection. Again, for its price tag, hindi naman po mabagal yung chipset din na mo-offer ng Realme 14 5G. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression. So abangan nyo na lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa device na to. Matik bibili naman tayo nyan, kaya stay tuned lang. Kaya kung interested kayo, i-click nyo na po dito yung link nyan sa ating shopping bag or sa description box yung link nya.